Kahit na karamihan ng perpetrator sa mga homicide ay lalaki, meron ding mangilan-ngilan na ito ay kagagawa ng babae. Ang mga kababaihan ay kadalasang pumapatay dahil sa pagmamahal o sa financial advantage, at karamihan kilala nila ang kanilang mga biktima. Ang gain homicides ay ang mga krimen na nagawa para sa personal benefit, tulad ng dahil sa pera at dahil sa personal and business advantages. Ang isang example nito ay ang pagpatay sa kanilang partner para makuha ang insurance payouts. Ang expression ba na money is the root of all evil ay akma sa buhay at krimen ni Sararat. Pera nga ba ang nagtulak dito para makagawa ng mga karumal-dumal na krimen at masikmurang paslangin ang kanyang mga malalapit na kaibigan? Si Sararat ay nagtapos sa Nakhon Pathom Ratchabhat University na nasa Muang City. Ito ay 104 kilometers ang layo sa Bangkok noong taong 2009. Ayon sa kanyang mga naging professors, ito ay normal na estudyante at wala silang napansing kakaiba dito. Siya ay naging public relations specialist sa 3 leading insurance agencies noong taong 2012. Nakapagbenta rin siya ng 12 policies at nanatili siya sa naturang trabaho sa loob ng 10 taon. Ikinasal si Sararat, o mas kilalang M, kay Vitoon Rangsi Wutaporn na isang police officer. Pagkatapos ng kanilang kasal, nanatili sila sa apartment na provided ng police force sa Kanchanaburi. Nagkaroon din sila ng 2 anak. Nakilala ng kanilang mga kapitbahay si Sararat bilang tahimik na may bahay at nakikipagkaibigan lamang sa mga well-off police officer at sa kanilang mga pamilya. Dahil sa magandang serbisyo ni Vitoon, mabilis ang naging pag-angat nito sa ranggo na naging high-ranking lieutenant colonel sa Ratchaburi province. Nagbago din ang lifestyle ng pamilya dahil sa mabilis nitong promotion. Umalis sila sa police accommodation at lumipat sa bago nilang bahay. Sa kabila nito, nag-divorce ang mag-asawa noong 2022 pero nanatili ang magandang relasyon nila bilang magkaibigan para sa kanilang mga anak. Nakilala ni Sararat ang 35-year-old na si Sutisak Puonkuan sa isang dating app noong December 2022, ilang buwan pagkatapos ng kanyang divorce. Ayon sa babae, siya daw di umano ay nagmamanage ng isang money lending business at involved din di umano ito sa stock trading. Hindi rin ito nilihim sa bagong karelasyon na ang kanyang ex-husband ay isang police officer na merong mataas na posisyon. Nakatanggap ng tawag ang mga pulis noong March 12, 2023 tungkol sa pagpanaw ng isang lalaki. Ang caller ay nagpakilalang girlfriend nito at nagngangalang Sararat Rangsi Wutaporn. Isa rin sa tinawagan ni Sararat ang kababata ng kasintahan. Ayon sa lalaki, tinawagan siya ni M dahil meron di umanong kakaibang nangyayari kay Sutisak at ito ay sumusuka ng dugo. Kahit na nagtataka na siya ang tinawagan nito dahil ilang araw pa lamang niya itong nakikilala, minabuti niyang puntahan ito. Nang marating nito ang bahay na tinutuluyan ng magkasintahan, napansin niyang tanging underwear lamang ang suot ng kaibigan at merong ding ilang taong nandoon pero wala pa ang mga pulis. Nang lapitan ang kaibigang nakadapa sa isang kutsyon, nakita niyang meron pa itong bahid ng dugo sa kanyang bibig. Bagamat hindi na niya ito naabutang buhay, ang katawan nito ay mainit pa rin. Nang dumating ang mga pulis, doon niya napansing ang mga daliri ng kaibigan ay maiitim na. Nakaramdam siya ng matinding pagkabahala nang maalala ang kwento sa kanya ni Sutisak na minsan na nitong nasaksihan ang pagkitil ng buhay ng kanyang kasintahan at sinasabing ito daw ay isang evil woman. Habang abala ang lahat, minabuti nitong magsuri sa loob ng kabahayan. Doon niya nakita ang isang bote na merong level na UN 1680, potassium cyanide. Nipicturan niya ito bago pa siya makita ni M. Ni-declare na ang cause of death ng lalaki ay cardiopulmonary failure or arrhythmia noong March 12, 2023 at ang time of death nito ay 1:30 ng hapon. Sinasabing nang namatay si Sutisak Puonkuan, agad na tinapon ni Sararat ang ilang gamit nito at nag-take over sa lahat ng pagmamay-ari ng lalaki. Hindi naman ito ni question ng pamilya ng binata dahil sa kanilang paniniwala, karapatan ito ni Sararat dahil dinadala nito ang anak ni Sutisak. Isinanla rin ni Sararat ang ilang mamahaling jewelry ng lalaki noong March 18. Noong April 14, 2023. Nagtungo ang magkaibigang sina Siri Porn Kanwong, nakilala rin bilang Koy at Sararat, sa Maiklong River na nasa Ratchaburis Banpong District sa western part ng Bangkok para mag-release ng isda bilang parte ng isang Buddhist protection ritual. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang itong hinimatay habang nagpa-participate sa naturang merit-making event na pinaniniwala ang mag-generate ng good karma. Maraming nagtangkang tulungan ang babae pero sa kasamaang palad nawalan din ito ng buhay.
Hindi makapaniwala ang ina nito sa sinapit ni Siriporn dahil ito ay wala namang iniindang karamdaman. Pinagtataka rin ng ginang ang pagkawala ng mga personal na item ng babae tulad ng mamahalin nitong handbag, 2 mobile phones at 40,000 baht. Ang kabuuang halaga ng mga mahalagang bagay na nawala kay Siriporn ay umaabot di umano ng mahigit 150,000 baht o mahigit $4,000. Agad na pinaalam ng ginang ang mga ito sa mga otoridad. Ayon sa ginang si Sararat, di umano ay bagong kaibigan pa lamang ng kanyang mayamang anak. Si Siriporn ay leader ng isang rotating savings group sa Kanchanaburi Province kaya meron itong access sa malaking amount ng pera na hinihinala ng ginang na dahilan ng pagpatay dito. Nag-conduct ng initial investigation ang mga pulis. Ni-question nila si M na sinasabing kasama ni Siriporn sa naturang event, pinabigla ng mga pulis ang statement nito. Ayon kay Sararat, hindi daw niya kasama ang babae nang nangyari ang river incident. Nang suriin ang CCTV sa naturang lugar, nakitang dumating ang magkaibigan, lula ng sasakyan ni Sararat. Nakita ring magkasamang naglalakad ang dalawa habang bitbit ni Siriporn ang plastic na naglalaman ng isda na kanilang ire-release sa ilog. Ilang segundo pa ang lumipas nang makitang humiwalay si Sararat sa kaibigan at tumawid ng kalsada na animoy may hinahanap. Ni-examine ng forensic expert ang blood at stomach content ni Siriporn. Tulad ng hinala ng ina nito, hindi nga natural ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Ayon sa autopsy report na sinabmit sa Banpong Police, natagpuan ang deadly amount ng potassium cyanide sa blood, stomach, kidney, at liver ni Siriporn. Naniniwala ang mga expert na ang poison ay na-ingest noong nasa sasakyan pa lamang ang magkaibigan bago tinungo ang river. Noong April 19, 2023, official na naghain ng reklamo ang 63 years old na si Thongpin Kechanasiri para sa pagkamatay ng 32 years old nitong anak sa Central Investigation Bureau. Inaresto ng Crime Suppression Division officers ang 36 years old na si Sararat noong April 25, 2023 sa isang government complex sa Cheng Watana Road sa Bangkok. Dinala ito sa Central Women's Correction Institution. Napag-alaman ding, during her arrest, siya ay 4 na buwang buntis. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi pa rin siya pinayagang makapagpiyansa dahil siya di umano ay isang flight risk. Nag-iba ang statement ng babae nang ipaalam ng mga otoridad na meron silang hawak na CCTV footage na nagpapakitang kasama siya ni Siriporn sa mga huling sandali nito sa mundo. Ayon sa pangalawang testimonya ni Sararat, kinausap di umano siya ni Koy dahil gusto nitong tapusin ang sariling buhay. Sa kagustuhang tulungan ang kaibigan, binigyan niya ito ng potassium cyanide na pagmamay-ari di umano ng pumanaw niyang nobyo. Noong June 2023, nakunan si M sa loob ng prison. Dahil sa stress ng kinakaharap na patong-patong na kaso, siya ay nasa pagitan ng 5th or 6th month ng pagbubuntis. Noong July 19, 2023, sinampahan ng kaso si Sararat para sa paglason at pagnanakaw kay Siriporn. Nagsimula ring kumalat ang nangyaring pag-aresto kay Sararat dahil sa media. Hindi inaasahang dadagsa ang pamilya ng hinihinalang mga biktima ni Sararat. Sinasabing ang mga ito ay kasama ni M sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Isa sa mga tawag ay galing sa pamilya ng kababata ni Sararat na si Montathip Kauin na mas kilala bilang Sai. Sinasabing hindi naman galing sa mayamang pamilya si Sai, pero madalas itong mahiraman ng pera ni Sararat. Nang nakapag-asawa ito ng foreigner at lumipat sa ibang bansa, nagpresenta si Sararat na magbabantay ng mga property nito habang siya ay wala. Nang umuwi si Sai sa Thailand pagkaraan ng 3 taong pamamalagi sa abroad para magbakasyon, sinundo ito ni M sa airport. Kinabukasan natagpuan ang 37 years old na walang buhay sa isang apartment sa Thonglor area sa Bangkok noong July 7, 2015. Ang cause of death nito ay heart failure. Nakipagkita rin ang 64 years old na ina ni Sai sa mga pulis para magbigay ng kanyang statement. Ayon kay Lada, na taga-Kamphaengphet nang namatay ang kanyang anak, hindi man lamang umattend sa funeral ang kaibigan nitong si Sararat. Nang tanungin din di umano nito ang babae tungkol sa mga asset ng anak, ito daw ay nagalit sa kanya at sinabing ang mga ito ay pinabebenta ng foreigner nitong asawa. Sa puspusang investigasyon, napag-alamang 15 sa mga kaibigan ni Sararat na nasa pagitan ng edad 33 to 45 at walang iniindang karamdaman ay biglang nagkasakit sa hindi maipaliwanag na dahilan pagkatapos makasama si Sararat. 14 sa mga ito ay binawian ng buhay. Meron ding 2 police officer na pinaghihinalaang nakilala ni Sararat dahil sa kanyang asawa. Si Police Captain Kandatoray ay natagpo ang walang buhay sa loob ng sasakyan nito noong August 9, 2022 sa Nakhon Pathom City. Walang visible injury sa katawan ng policewoman. Nawala rin ang dashcam ng sasakyan nito, ang suot nitong smartwatch, iPad at mobile phone. Hindi rin makita ang 150,000 baht
o mahigit $4,300 in cash na hiniram nito sa isang kaibigan. Ayon sa investigasyon, inaya ito ni Sararat sa isang fortune teller sa Samut. Naihatid pa nito ang kaibigan sa bahay bago ito natagpo ang walang buhay. Ang cause of death nito ay cardiopulmonary failure. Ang isa pang police officer na sinasabing biktima rin ni Sararat ay si Police Major Nipa Saing Chan, na kilala rin sa pangalang Po, ay namatay noong April 1, 2023 sa Prapathong Chedi, habang kasama si Sararat. Ang cause of death nito ay respiratory and cardiac failure. Nakita ito sa CCTV, nakasama si Sararat nang bigla itong napayuko at nahulog sa pagkakaupo na una ang ulo. Samantalang si Sararat ay meron kausap sa telepono, habang pinagmamasdan lamang ang nangyayari sa kasama, hindi rin niya ito sinubukang tulungan. Nang hindi na ito kumikilos, parang walang nangyaring, umalis na lamang si M. Napag-alamang nag-withdraw ito ng 140,000 baht o mahigit $4,000 nang araw na siya ay namatay. Hindi na rin nakita sa possession nito ang naturang halaga. Ang mga biktima ay linked sa suspect through pyramid schemes, loans, used car sales at rotating savings groups o paluwagan. Pumunta rin si Kantima Pae sa ARD o mas kilala bilang Plaza Police Station. Siya ang sinasabing tanging nakaligtas sa 15 biktima ni Sararat. Ayon dito nakilala niya si M dahil ang kanilang mga asawa ay magkaklase sa Royal Police Cadet Academy. Sumama di umano ang kanyang pakiramdam nang inumin niya ang sinasabi ni Sararat na cough medicine at orange juice na binigay nito noong September 23, 2022. Nang nagdadrive na siya papalabas ng mall kung saan sila nagkita ni Sararat, nakaramdam daw siya ng paninikip ng dibdib at nahihirapang huminga. Sinubukan daw niyang tawagan ang kaibigan pero hindi na ito sumasagot. Minabuti niyang tumawag na lamang ng ambulance. Naisugod agad ito sa hospital kung saan siya namalagi hanggang sa makarecover. Pinadalhan di umano siya ni Sararat ng isang box ng kapsul at sinasabing ito ay mabisang weight loss pills. Nisurrender niya ito sa mga pulis para suriin. Lumabas sa laboratory test na ang mga kapsules ay merong halong potassium cyanide. Meron din umanong utang sa kanya ang babae na nagkakahalaga ng 250,000 baht o mahigit $7,300. Ang investigasyon ay pinamunuan ni Police General Surachate Big Joke Hakparn na nooy Deputy Police Chief. Ayon dito ang kaso ni Sararat ay pinakamalaking investigasyon na ginawa in Thai history. Natagpo ang patay sa banyo ng sariling bahay si Nitaya Kaibopa noong August 23, 2020. Sinasabing sinundo ito ni Sararat para isanla ang Honda Civic sedan nito sa halagang 150,000 baht o mahigit $4,300 dahil na rin sa payo ng kaibigan noong August 22. Bago ihatid, kumain muna sa labas ang magkaibigan. Kinabukasan, natagpuan ang wala nitong buhay na katawan. Kapansin-pansin din ang pangingitim ng mukha nito. Ayon sa doktor na tumingin dito, ang cause of death ng babae ay respiratory failure. Hindi na rin nakita ang perang nakuha nito sa pagkakasanla ng sasakyan. Si Sawitri Batsriruk ay natagpo ang patay sa bahay nito sa Mukdahan noong November 25, 2020. Nakilala nito si Sararat dahil police officer din ang asawa nito. Meron di umanong utang si M sa ginang na may halagang 600,000 baht o mahigit $17,000 na napag-alamang sinisingil na ng ginang. Pinadalhan daw ito ni M ng diet pills through mail. Nang nakaramdam naman ng paninikip ng dibdib, si Darin Teptawi pagkatapos kumain ng chicken at rice sa Samtran Market, agad itong hinatid ni Sararat sa kanyang bahay sa halip na dalhin sa hospital. Hindi na ito naisugod pa sa hospital ng pamilya at namatay noong December 13, 2020. Ito ay nakatira lamang malapit kina Sararat at sinasabing pinagkakautangan ito ng 60,000 baht o mahigit $1,700. Sinundo naman ni Sararat ang kanyang high school friend na si Surat Rafo na pinagkakautangan din ito ng 60,000 baht. Kumain ang dalawa sa labas at dumaan pa sa isang coffee shop bago hinatid pabalik ang lalaki sa bahay nito sa Lukkay kung saan ito natagpo ang walang buhay noong January 6, 2021. Sinasabing ang cause of death nito ay coronary artery disease. Nasawi naman si Rocharin Nilnoy pagkatapos kainin ang salad na binili ni Sararat sa Samut sa Cones, Mahatchay Market noong August 10, 2022. Ang kinamatay nito ay acidosis. Ilang beses ding nangutang dito si Sararat, ang huli ay sa halagang 60,000 baht. Nakipagkita naman si Chantaratwong Kraisin kay Sararat sa isang gas station na malapit sa bahay nito sa Chaam para ibigay ang perang hinihiram ng babae. Nakita itong walang buhay sa kanyang bahay nang inumin ang gamot na binigay di umano ni Sararat na sinasabing makakatulong sa long-term COVID symptoms nito noong August 15, 2022. Nainganyo naman pautangin ni Manierat Pujanat si Sararat dahil sa mataas na interest na ipinatong ni Sararat.
Nakilala niya ito dahil kaibigan ito ng isang malapit na kamag-anak. Nag-collapse si Manirad sa Nakhon Pathoms, Pathom Chedi Market noong September 10, 2022 nang nakipagkita kay Sararat. Namatay naman sa brain hemorrhage si Kanikatula de Charak noong September 12, 2022 sa isang petrol station sa Ratchaburi. Ayon sa pamilya nito, nakipagkita ito kay Sararat dahil babayaran di umano nito ang 650,000 baht o $19,000 na utang ni M. Plano rin itong tubusin ang mga sinanlang alahas. Alinman sa pera at alahas ay hindi na nakita, gayon din ang mobile phone ng babae. Hindi naman malaman kung magkano ang total ng pagkakautang ni Sararat kay Fosedi Sambuni. Natagpuan itong walang buhay sa kanyang bahay sa Dontong kinabukasan matapos makipagkita kay Sararat. Natagpuan pa sa refrigerator nito ang bottled water na binigay ni Sararat. Ayon sa ginawang test, meron itong trace ng cyanide. Muling inimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng nobyo nitong si Sitisak Phongkwan. Ayon sa nakalap na impormasyon, lumabas daw ang magkasintahan para sana i-celebrate ang birthday ni Sararat. Nang huminto di umano sila sa isang gas station, binigyan ito ng kasintahan ng kapsul para sa hemorrhoids nito. Nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Sutisak at agad na dinala sa hospital. Napatawan naman ito ng agarang lunas. Nang nakarecover, ipinilit din ni Sararat na iuwi na lamang niya ang kanyang kasintahan at doon na magpapalakas. Pumanaw ang lalaki bago pa man matapos ang araw. Ang dating asawa ni Sararat na isang senior police officer ay inaresto early May 2023 dahil sa pagkakasangkot nito sa mga charges ng ex-wife. Si Police Lieutenant Colonel Vithoon Rangsiltaporn ay Deputy Superintendent at nakadestino sa Suan Fuing Station sa Ratchaburi. Natanggal ito sa trabaho at kinasuhan dahil sa pagtanggap ng stolen property, jointly forging official documents, at jointly using forged official documents. Nag-issue din ng arrest warrant sa 39 years old na pulis pagkatapos malaman sa patuloy na investigasyon na sinundo nito ang dating asawa sa Udon Thani ng araw na mamatay ang nobyo nitong si Sotusak Phongkwan na kilala rin bilang Day. Kinuha ng dalawa ang Chevrolet Captiva na sasakyan ni Phongkwan at dinala ito sa Nakhon Pathom Province para gawing collateral sa isang loan. Sinasabi ring pinuntahan ng dalawa isa-isa ang mga may pagkakautang sa lalaki na nagmamay-ari ng isang lending money business para maningil. Napag-alaman din na umuwi pa rin si Sararat sa bahay nilang mag-asawa sa kabila ng divorce nila noong 2022. Sinasabing naninirahan ang mag-asawa sa iisang bahay kasama ang 13 years old nilang anak na babae at 10 years old na anak na lalaki. Hinihinalang nakipagrelasyon lamang si Sararat kay Phongkwan dahil sa mga asset nito. Sa ginawang pagsusuri, natagpuan ang isang bote ng cyanide sa sasakyang ginagamit ni M na pagmamay-ari nilang dalawa ni Vithoon. Dahil dito kumuha rin ang mga otoridad ng search warrant sa bahay ng lieutenant, dito nila natagpuan ang malaking bilang ng unlabeled drug at ilang empty capsules. Isang search warrant pa ang ni-issue ng mga pulis para naman sa bahay ng ina ni Sararat kung saan natagpuan din nila ang mga kaparehong unlabeled drugs at capsules. Ayon sa pagsusuring ginawa sa mga nakumpiskang items, ang mga ito ay naglalaman ng potassium cyanide. Samantalang lumabas sa unofficial lab test na walang trace ng cyanide ang mga sample herbal medicines na nakuha sa bahay ng nakakatandang kapatid na babae ni Sararat noong April 27. Ang test ay ginawa sa Kasetsart University sa Wirachay Photawong. Noong May 3, 2023, muling pumunta ang mga forensic at health officials sa bahay ng kapatid ni Sararat sa Tambon Wangyen sa Bangfay District sa pangunguna ni Police Colonel Soma Chantarat, Chief of Bangfay Police Station sa Ratchaburi. Ang naturang search warrant ay nagtagal ng mahigit 2 oras. Ang mga nakuhang herbal medicine capsules at ilang items sa pangalawang search warrant ay pinadala sa Department for Medical Sciences para sa laboratory testing. Sa mga panahong ito, ang nakakatandang kapatid ni Sararat na nagmamay-ari ng isang pharmacy ay hindi pa kinukonsider na person of interest ayon sa Bangfay Police Chief. Iginiit din ng hindi pinangalanang kapatid na wala siyang kinalaman sa krimen ni Sararat. Isang insurance agent na dating classmate ni Sararat ang kumausap kay Deputy National Police Chief General Surachit Hakparn sa Bangkok tungkol sa life policy na gustong kunin ni Sararat noong early January para sa kanyang boyfriend noon na si Sotisak. Gusto daw ni Sararat na magkaroon ng insurance benefit ang sinasabing adopted daughter ng yumaong nobyo na aabot sa 7 million baht. Ayon pa dito, hindi na rin maganda ang kalusugan ni Sotisak pero hindi rin siya nito binibigyan ng pagkakataon na makausap ang lalaki. Dahil ang premium policy ng kanilang insurance company ay umaabot lamang ng 100,000 baht, hindi na i-process ang insurance package na gusto nito. Nabalitaan na lamang niyang si Sotisak ay patay na at hinihinalang ang kanyang dating classmate ang salarin.
Ang 3 buwang pangangalap ng evidence laban sa suspect ay nag-comprise ng mahigit 26,000 pages na case file, galing ang mga ito sa testimony ng 900 witnesses. Si Sararat Rangsiutaporn ay naharap sa 75 charges, kabilang dito ang attempted murder, premeditated murder, robbery resulting in death, adulterating food or drink resulting in death, and forging documents. Meron ding evidence na nagpapakita ng mga bank transaction ni Sararat na nagkakahalaga ng 95 million baht o tumataginting na mahigit $2,700,000 sa pagitan ng January 2020 hanggang May 2023. Ang nasabing account na ito ay linked sa online gambling network. Nadiskubre rin ang malaking pagkakautang ng suspect dahil na rin sa malaking perang napatalo nito sa sugal sa pagitan ng taong 2021 hanggang 2022. Sa mga panahong ito, maraming mayayamang kaibigan ni Sararat ay mga namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nadiskubre ng mga pulis ang 180 bank account na connected kay Sararat na naglalaman ng mahigit 78 million baht o mahigit $2,200,000. Ang dati nitong asawa na si Bithoon at ang lawyer nito na si Tanicha Akisuwanwat ay sinampahan din ng kasong concealing of evidence para matulungan itong hindi makulong. Ang 3 nasasakdal ay nag-plead ng not guilty. Pinayagan naman ng Nakhon Pathom Provincial Court na makapagpiyansa si Bithoon at Akisuwanwat sa halagang 100,000 baht o kulang $3,000. Kino-question din ng mga pulis si Noina na siyang bagong kinakasama ni Bithoon. Ayon sa investigasyon, ang 3 ay pumunta sa Huanhin pagkatapos ng hinihinalang krimen sa Banpong District para bigyan ng alibay si Sararat. Niset din ng Criminal Court ang trial ni Sararat noong July 4 hanggang September 12, 2024. Kahit na walang witness na aktual na nakakita kay Sararat na naglalagay ng nakakalasong chemical sa pagkain o inumin ng mga biktima nito, marami naman circumstantial evidence na nalikom ang mga pulis laban sa ngayong tinatawag ng media bilang cyanide. Sa patuloy na investigasyon, nakitang merong 78 million baht o mahigit $2 million ang pinapaikot ni Sararat sa 11 to 12 bank account. Ni-extend din ang investigasyon para malaman kung ang mga taong involved sa mga bank account ay meron kinalaman sa mga krimen na pinaniniwala ang ginawa ni Sararat. Sa ginawang press conference ni na Deputy Police Chief General Surachate Hakparn kasama ang ilang officers at si Werachay Photawong na Associate Professor of Chemistry sa Kasetsart College ay nag-announce noong June 30 na tapos na ang investigasyon sa mga kasong kinaharap ni Sararat Rangsiutaporn. Mula 2015 hanggang 2023, meron na italang 15 kaso ng poisoning sa 8 probinsya na connected kay Sararat. 12 sa kanyang biktima ay mga babae. Ang investigative teams ay binubuo ng iba't ibang ahensya tulad ng Central Investigation Bureau, Crime Suppression Division, Provincial Police Region 7 at Office of Police Forensic Science. Sa 14 bodies na ni-exhumed para mag-undergo ng autopsy, 7 lamang sa mga ito ang nakitaan ng trace ng deadly chemical na cyanide. Sa mga kaso kung saan hindi nakita ang cyanide sa katawan ng hinihinalang biktima, hiningian ng expert opinion ni General Surachate ang mga forensic doctors para suriin ang mga photos ng biktima. Ang pangingitim ng kuko, labi at kamay ay isang senyalis na ang biktima ay nalason gamit ang chemical na cyanide. Si Sararat di umano ay lulong sa sugal at natatalo ito ng 10 million baht o mahigit $400,000 kada araw sa kasino ayon pa kay General Surachate. Natagpuan din ang mga nawawalang gamit ni Siriporn sa isang pawn shop at nakasanla ang mga ito sa pangalan ni M. Ang mga document na nakalap ay ni-present din sa korte bilang mabigat na evidence laban sa babae. Kinakaibigan di umano ni Sararat at kinukuha ang tiwala ng mga taong alam niyang merong access sa malaking halaga sa kautangan. Pag sinisingil na siya ng mga ito, doon niya isasagawa ang kanyang karumal-dumal na krimen. Sa majority ng kanyang biktima, sinasabing hinalo nito ang lason sa kanilang pagkain. Sa ilang instances naman ay hinahalo niya sa gamot tulad ng diet pills. Pinabulaanan naman ni Dr. Amporn Benja Ponpitak, ang Director General ng Department of Mental Health, na si Sararat ay nakareceive ng treatment sa Psychiatric Diagnostic and Treatment Center ng Galayani Vadhana Institute of Mental Health dahil sa malubha nitong mental illness. Tinanggal ng bansang Thailand ang de facto moratorium sa pagpataw ng death penalty noong 2018. Ang huling naitalang lethal injection ay nangyari noong August 2009. Wala nang nangyaring execution mula noon, pero ang korte ay naggagawad pa rin ng death sentence sa ilang mga kaso, tulad ng high-profile murder case ng 2 British backpacker noong 2019. Noong November 20, napuno ang courtroom sa Ratcha Dafisek Road ng mga pamilya ng sinasabing biktima ni Sararat. Matiyaga nilang hinintay ang verdict reading sa akusado
na umabot ng mahigit 2 oras. Ang mga akusado ay napatunayang nagkasala. Si Sararat Rangsiwutaporn, 36, dubbed cyanide by Tay Media, ay sinentensyahan ng kamatayan sa kaso nitong premeditated murder sa kaibigan nitong si Siriporn Kanwong gamit ang potassium cyanide. Ito ay isa pa lamang sa 14 murder trials na haharapin ni Sararat. Inutusan din ng korte na bayaran ni Sararat ang Kanwong family sa halagang 2.4 million baht o mahigit $58,000 bilang compensation. Ang dati nitong asawa na si Vaitoon Rangsiwutaporn na dating police officer na kusang sumuko sa mga pulis nang lumabas ang warrant of arrest nito ay pinatawan ng 1 year and 4 months na pagkakakulong dahil sa kaso nitong concealing of evidence. Ang lawyer naman ni Sararat na si Tanika Exuanwat, 36 years old, ay pinatawan ng 2 taong pagkakabilanggo dahil sa pag-destroy nito ng evidence. Nakipagkita rin si Police Chief General Surachate Hakparn sa Deputy Director ng Department of Industrial Works na si Pornyud Klangkrong para pag-usapan ang regulation ng bansa tungkol sa pag-i-import ng cyanide. Ang layunin ng paghaharap ay para mapatibay pa ang Thailand's Hazardous Substances Act. Sa ginawang investigasyon, napag-alaman na isang kumpanya ang nag-import ng 1,600 bottles of cyanide. 100 dito ay napunta sa 6 na retailers kung saan naman ito nabili ni Sararat. Sinasabi ring 9 na katao pa ang nakabili ng deadly chemical sa kaparehong paraan. Ito ay against the law dahil ang pagbebenta ng cyanide ay restricted sa research purpose at factory operation lamang according pa kay Police General Hakparn. Maghahain din ng kaso ang pulisya laban sa kumpanyang nagbenta ng restricted chemical sa other retailers. Mabusisi ring imbestigahan ng mga ito ang pagpasok ng chemical sa bansa para maiwasan ng maulit ang karumal-dumal na krimen. Ang Consumer Protection Police Division o CPPD ay nang-issued ng statement. Nagbibigay ito ng babala sa mga tao tungkol sa unauthorized possession ng deadly chemical na cyanide. Ito ay nasa Category 3 ng Hazardous Substance Act. Sinabi rin ni CPPD Chief Police Major General Anant na nasumbat na kailangan ding kumuha ng permit sa Industry Ministry bago pa hintulutan ang mga kumpanya na mag-import o mag-possess ng cyanide. Ang lumabag sa naturang batas ay papatawan ng 2 taong pagkakabilanggo at magbabayad ng maximum fine na 200,000 baht. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagbebenta ng naturang chemical via normal or online channel. Si Vaitoon Rangsiwutaporn at Tanika Exuanwat ay kasalukuyang nakakalaya hanggang inaayos ang pagsasubmit ng mga ito ng appeal. Sinabi rin ng defense attorney ni Sararat na si Chinakop Taiyakorn na sila ay maghahain ng apela sa korte dahil ang kanyang kliyente ay inosente. Sa ngayon, wala pang itinakdang araw kung kailan lilitisin ang iba pang premeditated murder na isinampa sa tinaguriang Thailand's first female serial killer.